Ay, tagapagsalita. O, tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Opening prayer si Ate Ana. Kung po natin yung ating mga tayo po ang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito at kami po ay muling tinipon dito sa bahay ni Tilen upang mag-aral po ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Ikaw po ang manguna at bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maintindihan po namin ang bawat salita na ituturo sa amin ni Pastor, Panginoon. Naway pumasok po sa aming isip at tumagos po sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking tayong dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, ngayon naman po ay ihanda po natin ating mga sarili. Makakarinig po tayo ng tanging awit. Walang iba, si Ate Lisa. Dali naman yan i-backward. Sadyang kay buti ng aking Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nilaan. Katulad ng pagsinag ng lingkong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ng lagi, maging hanggang wakas buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati
tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos, O Diyos. Okay. Good. Thank you. Ganda ng inawit. Tunay nga na ang Diyos ay tapat, no? Tapat at dakila. Kaya pag ang Diyos nangako, anong mangyayari? Totoo pa rin. So, parang sa message na rin natin ngayon, itong pag-aaralan natin. Sino ang nakakita nito sa inyo sa church? Nasa bulletin board. Nasa bulletin board yan. Kailan nyo inilagay yan? Matagal na. Magtatatlong taon na. Magtatatlong taon na. O, kaya kung mayroon doon, pipicturean ninyo para, di ba? Nasa cellphone, madali lang basa-basahin, di ba? O yung mga minutes of the meeting. O yung pinagtibay na napakahalaga, nakalagay doon. Pinagtibay ng Board of Trustee na bigyan ako ng sahod. O, papasalamat ako sa Board of Trustee. Meron na, nakatanggap na ako nung March. 23,000 na po ang natanggap ko. Di ba? Ang Lini? May natatanggap na si Pastor, ibinabayad naman doon sa media house. At 10,000. Di ko na rin. Mas lumago naman yung Timeni. Relax. Relax. Okay. Sige. Babayad siya nun eh. Ito ang gusto kong pag-aralan natin dahil ito yung itinuro ko sa broadcasting. Dahil alam na ng karamihan, kayo tuloy dito ay hindi ninyo alam. Dahil hindi naman pala binabasa sa bulletin board. Ang ating topic, inheritance. No? Inheritance. Inheritance. Ano bang ibig sabihin ng inheritance? Pinagmulan, pinagmanahan, ganon. Pamana. Yan. Dali. Oh, diba? Ang inheritance, mana. Halimbawa, ikaw, ano ba ang sakit mo ngayon? Wala pong sakit. Si Lisa, si Seni, ano ang sakit mo ngayon? Sa puso. Sakit sa puso. Ang magulang mo ba may sakit sa puso? Inheritance. Oo, kita niyo. Ang ganda ng sagot, inheritance. Pagtapos natin dito, mababago yan. Babaguhin mo yan dahil hindi tama. Wala namang pirmahan nito. Sabi ko siya, okay. Walang Kahit pirmahan. na. Kasi papaliwanag ko sa iyo, didiretsahin ko na kayo. Ako, halimbawa, may diabetes. Yung mama ko may diabetes. Sasabihin ko, kaya pala ako may diabetes kasi may inheritance kami. Pamana. Tama, tama na yung sabi mo. Alam niyo, yan niya. Pag sinabing inheritance, may kasulatan. Nasusulat. Tandaan niyo May kasulatan. Kapag ka sa lupa, Halimbawa. May titulo. Halimbawa, May kasulatan na, ano. anak ko si Ate Edna, halimbawa lang may sakit akong diabetes. May sakit akong Sakit sa puso. o sa puso o kaya yung hypertension, iyan ang karamihan eh, no? High blood. Oh. Anak ko rin si Ate Leni, no? Anak kong bunso. Pero Anak wala kayong, ano, yung si Kalimot, wala kayo. Ano May yun? sakit na si Kalimot. Wag mo na. Alzheimer. Ako, sasabihin ko sa inyo, may sakit akong dalawa. Hypertension lang sa diabetes. No? Pero ang totoo, diabetes lang. Wala akong hypertension. Example lang. Oh, ngayon, sasabihin ko, ang sakit kong hypertension ay aking ipapamana kay Ate Edna. Ay, sa anak kong panganay. Ito, anak kong bunso. Ipapamana ko.
Hindi pwedeng sa salita lang yan. Isusulat ko yan, dapat nasusulat, pipirmahan ko. Ayan. Papamana ko sa'yo. Titulo. Kasi inheritance eh. At kay Ate Lini, ang pinakamamahal kong bunsong anak, ipapamana ko sa'yo ang aking diabetes. May diabetes na nga ako eh. Hindi nga, example Sample lang. lang yung pwede. So, pipirmahan ko para may kasulatan eh. Katibay. Kasi pag sinabing inheritance, dapat may kasulatan. Pag walang kasulatan, hindi yan Parang inheritance. utang eh. May pasulatan. Oo! Yan nga po. Okay. So, totoong minamana, may minamanang sakit. Hindi po inheritance ang tawag. Ano ang tawag? Hereditary. Nakinig ka. Hereditary. Hereditary. Yan po ang tama. Halimbawa ako may diabetes. Anak ko to. Hereditary. Pero, ang hereditary, i-explain ko dapat pagkapanganak mo, may diabetes ka na. Yan ang Inborn, hereditary. kasi Yan, inborn. inborn. Yan ang ibig sabihin ng hereditary, ha? Tingnan nyo, ha? So, kung wala naman, ano tawag yan, hereditary. Kung wala naman akong sakit, eh bigla kang nagka-diabetes, ano ang tawag doon? Wala naman akong sakit. Bigla kang nagkasakit ng diabetes, ano ang tawag doon? Acquired. Acquired. Ang galing, nakinig. Kasalanan. Kasalanan natin, acquired. Inabuso natin. Pinabusa, mahilig kumain ng Ah, kumain ng diba? bawal. Ng bawal. Huwag mong sisihin yung magulang mong matagal ng patay. Kanya pastor, yung kapatid kong bunso sa Oh. iba. Mm. Siya may diabetes pero wala kami lahi ng ano. Nakuha niya yun, acquired niya yun sa kakakain. Kasalanan niya. Kasalanan niya. Palibasa may pera, kain dito, kain doon, wala siyang ano. Pagkatapos isisisi sa magulang. Sabi, Hindi, ang nanay ko walang ano. Oh, Yun ang naman- iba ganun Yun naman eh. ang naman ako, yung wala akong ano. Si Eva. Si Eva lang ano. diabetes sa siya, akin. di ba, Teo? Oo, pero ako wala akong diabetes. Ano ko, matakaw yun. Ako hindi ako gano'n sa pera. Sige, magpatuloy tayo. Kain niya, palibasa may pera. Magpatuloy tayo, ha. Inheritance. Ang inheritance may kasulatan. Pag walang kasulatan, na nagkasakit, hereditary. Pero kung wala namang sakit ang magulang, acquired. Nakuha ba? Inabuso natin ang ating katawan. Ano ba ang sabi sa Mark chapter 12? Huwag niyo nang basahin para hindi tayo tumagal. Mark chapter 12 verse 31. Di ba ang sabi doon? Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O, hindi mo malang iyong sarili. Di ba? Ikaw na rin ang umamin. Abusado ka noon. Sarap ng pagkain. Nagka-sakit ka ng diabetes. Diabetes ba? Diabetes po. O, pareho tayo. Dahil ako ganun din. Matakaw. Kape, 10 kape, araw-araw. Ang kanin ko, wow! Mga 6 na cup. 6 na cup. Pag may gustong kainin Eh, niya, kasi pupunta sa nga food libre court. eh. Hindi magbabayad kasi siya yung manager. ko. Libre yun. Oo. Kasi ako ang boss. Ako ang boss. Kapag Walang- ka naman may pera, kahit na ano, pag gusto niya ng gano'n, bibili siya. Pag naghanda, isang Todo. katero pa talaga. So, pag nagkasakit, huwag nating isisi na minana ko to. Dahil ang mana may kasulatan. No? Hereditary, walang kasulatan. Ang tawag doon hereditary. Okay, so, dito na tayo sa ating topic. Basahin po ni... ito muna, dito muna. Nakikita nyo naman. Bilisan nyo, basahin nyo. So, isa-isa. Si Adam, si Seth. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusela, Lamek, Noah, Japet, Arpasad, Sala, Eber, Peleg, Seru, Nahor, Tera, Abram, Okay. Ano ito? Sila? family line. Pamilya. Pamilya. Si Adan, anak niya si Seth. Si Seth, anak niya si Enos. Si Enos, anak niya si Kenan. Mga lahi. So, hanggang kay Abraham, ilang generation? Ilang? Ha? 20. 20 generation. No? Dito, 20 generation. May alam ba kayo rito? Sino ba rito ang righteous? Si Ino. Enoch at Sino.
Sino pa? Noah. Ha? Noah. Tsaka si Abraham. Di ilan? Tatlo. Good. Nakinig ha. Si Enoch, hindi nakaranas ng kamatayan. Diretso. Dinala sa taas. Dahil nagustuhan siya ni Lord. At saka nanampalataya siya sa Ama. Wala pa si Jesus noon. Hindi pa pinapanganak. Hindi pa. So, si Enoch, dinala sa langit. Righteous. Bakit siya naging righteous? Dahil sa pananampalataya niya kay Jesus. Inig ha? Tama yun. Kung hindi siya nanampalataya sa Diyos, hindi siya righteous. Pero, nang si Adan magkasala, ha? Tingnan niyo ha? Nang si Adam nagkasala, lahat ng tao minana yung kasalanan niya. No? Mababasa sa Roma chapter 5 verse 18. Ang sabi, huwag nang kuwan. Huwag nyo na ang ilista. Ang sabi doon, dahil ka Adan, ang lahat nagkasala. Lahat. Kasama si Enoch. Kasama si Abraham. Kasama si Noah. Lahat nagkasala. No? Dahil kay Adan. At dahil sa kasalanan, naghari ang kamatayan. Nakuha ba? Dahil sa kasalanan, naghari ang kamatayan. Patay sila lahat sa impyerno. Maliban, dahil ito si Enoch, number 7, dahil siya ay nanampalataya na wala ang kanyang kasalanan. At lahat ito, sila Gentiles. Nakuha nyo? Ano ang ibig sabihin ng Gentiles? Kasalanan. Makasalanan. Ano pa? Until. Tagalog lang yun. Hindi mananampalataya. Mananampalataya. Hindi ka Hudyo. Ay, hindi. Nakalimutan nyo na kaagad. Kasi, pag makasalanan ka, hintil ka, hindi ka Hudyo. Dito, sino ang Hudyo? Sino ang Hudyo? O Israelita? Abraham. Si Abraham. Sino Hudyo ba siya? Opo. Si Enoch, bakit mo sinabing Righteous opo? po. Kaya dapat talaga Sila po yung righteous. Kaya dapat talaga kung kayo, cross-examine O, bakit naging Hudyo si Enoch? Dahil po sa kanyang pananampalataya. Di ba yun? Nanampalataya siya, naging righteous siya. Yun nga po, kaya siya naging Mga Hebrews. Ulitin ko sa inyo. From Adam to Terah. Isama ko na si Abraham. Gentiles lahat. Makasalanan. Gentiles. Pag nanampalataya tulad ni Enoch sa kaniluwi, nawala ang kasalanan. Pero hindi sila Hudyo. Hindi sila Israelita. Hindi sila Hebreo. Natandaan nyo ha? Sila Gentiles. Oh. Pero righteous na siya. Hindi na siya Gentiles. Kahit kasi nanampalataya na si Enoch, dalawa lang. Si Enoch at huwag muna sa ali si Abraham. ayaw. Dahil iba yun. Ito, wala pong inheritance. Nang manampalataya si Enoch, walang covenant, walang kasunduan. Nakukuha ba? Si Enoch at si Noe, walang kasunduan. Kanya-kanya. At simula kay Terah, tandaan nyo, nakabidyo naman, kaya kung gusto nyo i-review. Simula kay Adam at Terah, wala pong Hudyo, walang Israelita, walang Hebreo. Nakuha? From Adam to Terah, walang Israelita. Nang si Abraham nanampalataya, ano ang pangako ng Diyos kay Abraham? Yung pagpapalain ng kapo-apuhan. Nasusulat. Opo. Ano pa? Pagkakalihin na ulitin mo. Nasusulat. Di ba? Saan makikita yung pararamin? Maroon, basta hindi ko na hanapin pa. Ano pa? Mahaba ang buhay. Yung Romans 11:26, ano ang sinasabi? Lagi kong tinuturo yan. Romans 11:26. Nasusulat, ang sabi ni Pablo, all Israelites are saved as it is written.
Nakukuha ba? Yung Galatia. Galatia 3:29, iba naman yun. Ayun. Para makasama tayo. Kasi sa Galatia 3:29, dahil kay Kristo, naging lahi tayo ni Abraham. So, lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Yung inheritance. Ano bang ibig sabihin ng inheritance? Pamana. Ano bang ibig sabihin ng inheritance? May kasulatan. Hindi katulad nung yung kanina pinag-uusapan natin. Wala namang kasulatan, sasabihin mo, pinamana sa akin yung sakit na diabetes. Diba? Wala naman. Pero ito, pagdating kay Abraham, mayroon pong inheritance. Mayroong covenant. Nasusulat. Pag nasusulat, epektibo po yan. Kasi pag hindi sinunod ni Kristo yung covenant nila, yung usapan nila ng Diyos, masisira ang Diyos, magiging sinungaling ang Diyos. Ano ang sabi? All Israelites are saved. Maliligtas. O ngayon, tatanungin ko kayo. Ate Lisa, may anak ka ba? Asawa, buhay pa? Okay. Ano ba ang gusto mo sa anak mo at sa asawa mo? Maligtas sila. Maligtas sila. So, tatanungin kita ngayon. Cross-examine. Ligtas na ba sila o hindi pa? Ligtas na dahil ako'y mananampalataya. Bright yung tanong ko. Huwag niyong kakalimutan yan. Dahil at kayo may anak, di ba? Itong mga itinuturo ko ito, ayaw maniwala nung mga may alam na. Dahil ang ipipilit nila, ay hindi, mali yan si Pastor San Miguel. Bakit? Biblical naman eh. Basahin po ninyo ito. Hindi na ako papayag na hindi basahin. Basahin nyo sa 1 Corinto chapter 7, verse 13-14. 1 Corinto, si Pablo po ang may turo. Sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya. Huwag siyang makikipaghiwalay, sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Okay. Naintindihan ba ninyo yung itinatalaga?